Napag-aralan po natin sa mga nakaraan po na linggo at least a few attributes patungkol po sa Diyos na ating pinaglilingkuran. We've come to learn that God is in fact a deity. We've come to learn na siya lang po yung tunay at iisang Diyos sa kabila ng mga Diyos-Diyosan na hindi naman po talaga totoo. And we've also come to learn that God is independent, which means hindi niya tayo kailangan. Hindi siya nakasalalay sa atin, kundi tayo po ay nakasalalay sa Kanya. We are depending on Him. He is not dependent on us. Pero ang pag-aaralan po natin has something to do with who God is pagdating sa Kanyang being. And sabi po dito in paragraph 1 of chapter 2, ang ating Panginoon ay buhay at iisa, bilang natatanging tunay na Diyos, at siya'y nabubuhay sa Kanyang sarili. At ayon sa Kanyang kalikasan, siya'y perpekto at walang hanggan. Walang nakaunawa o nakaabot sa Kanyang persona, maliban lang ang Kanyang sarili. Now look at this. Siya lamang ang dalisay na espiritu. Di nakikita, walang katawan o parte ng tao. So, when we study the spirituality of God, ang sabi po dito in our confessions that God is a spirit. Now, there is a difference between the word is and has. Tayo, we have a spirit, but we have a body. When it comes to Yahweh, ang sabi ng Biblia, He doesn't just have a spirit, He is a spirit. Now, one of the things that is so important about understanding who God is that sa Biblia, may mga estilo na pagkakasulat ang mga ilang aklat o parte ng Biblia in giving a description about God. Halimbawa, kung ang Diyos po ay espiritu, and most likely, ito po ay mababasa sa John 4:24, that God is a spirit. Kapag sinabi po yung salitang is a spirit, you will come across several passages in the Bible that suggest that ang Diyos po ay may katawan. Halimbawa, in Isaiah 59, verse 1 and 2, nakalagay that God has ears and hands. Yan ang nakalagay sa Isaiah 59 verses 1 and 2. And then, kapag binasa niyo po ang Daniel chapter 7 verse 11 to 14, or to be more exact, verses 9 to 14, nakalagay po doon that God has white hair. And He is seated on a throne. And then, pagdating po dito in Psalm 110, verse 1 and 2, ang sabi po ng Biblia, ipapaupo under His feet yung mga kaaway po ng Mesiyas. So here, it is mentioned that the divine have feet. But how can that be? Kasi when you say spirit, a spirit is without human parts. Immaterial siya. Which means, wala siyang kamay, wala siyang physical features, kundi siya ay disembodied being. Walang katawan. Kaya sabi po dito sa ating patotoo, hindi siya nakikita, walang katawan o parte ng tao. Bukod pa ho dyan, when the Bible says God is a spirit, ayon po sa Colossus 1, talatang 15, God is invisible. Kasi ang tanong po dito, ang espiritu po ba ay nakikita? The answer is no. God is invisible because He is a spirit. Another thing is, kung babasahin po natin ang aklat ng Lucas 24, tignan niyo po yung nakalagay dito.
Sa Lucas 24, talatang 36, look at the statement that Jesus makes here concerning someone who's physical and someone who's just a spirit. Sa Lucas 24:36, look what it says. Habang pinag-uusapan nila ito, nagpakita si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila at binati sila. Sumainyo ang kapayapaan. Pero nagalit sila at natakot dahil akala nila ay multo ang nakita nila. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, bakit kayo natatakot? At bakit kayo nag-aalinlangan? Ako talaga ito. Tingnan ninyo ang mga bakas ng mga pako sa mga kamay at paa ko. Hawakan ninyo ako at pagmasdan. Hindi ako multo or I'm not a spirit. Ang multo ay walang laman at buto, pero ako ay mayroon. So, inilinaw sa atin ng ating Panginoon that a spirit has no physical parts. A spirit has no bones. A spirit has no flesh. A spirit does not have the features that you and I have. So now, here is the question. If God is a spirit, or rather, since God is a spirit, bakit binabanggit po sa Isaiah, He has ears and hands? God's ears are not deaf to hear, and His hands are not short to save. Yun ang nakalagay. Why is it mentioned in Psalm 110? Ilalagay sa paanan po nila ang kanilang mga kaaway. Why is it mentioned here in Daniel 7 and Revelation 4 and Revelation 5 na puti ang buhok ng Diyos, nakaupo sa trono, may korona pa? If God is a spirit, bakit may mga binabanggit po dito na ganyang klaseng mga features na physical? Is because God wants to talk to us in an anthropomorphic way. Nais niya po tayo kausapin on a human level. Bakit po? Because hindi tayo kagaya ng Diyos. We may have a spirit, pero ang ating buong pagkatao is not just limited to a spirit. May katawan tayo. Pero ang Diyos, bago pa man likhain ang mundo, God is a spirit. Now, why is that important? Dahil kung ang Diyos po ay espiritu, paano po magagawa na tubusin ng isang espiritu ang ating kasalanan kung ang requirement para tubusin ang ating mga kasalanan is death? Ang espiritu ay kailanmay hindi namamatay. This is the reason why the Bible says in John 1:14, nagkatawan tao si Jesus. Dahil bago pa ho nagkatawan tao si Jesus, espiritu ho siya. At ang unang banggit patungkol po sa Espiritu ng Diyos is Genesis 1 verse 2. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters. So bago pa ho nagkatawan tao si Jesus, yan siya. He was a spirit. Wala siyang mukha, wala siyang mata, wala siyang tenga kagaya natin. He was a spirit, invisible. At hindi lang ho yan. Ang Espiritu po, who is God, bago dumating ang kasalanan sa mundo, man was able to walk with God as a spirit. Pero nung nagkasala po si Adan at si Eva, ang Diyos at ang tao, nasira po ang kanilang relasyon. At hindi mo maipapako sa krus ang Espiritu. Kaya nagkatawan tao si Jesus. Kaya whenever may mga nagdududa na si Jesus ay hindi Diyos, tatanungin mo lang, naniniwala ka ba sa Juan 1:14? Nagkatawan tao ang salita. Sasabihin ng mga kulto, yes. Then ano ho siya bago siya nagkatawan tao? He's a spirit. God is a spirit. Now, why is this important to learn? Because kung ang Diyos po ay espiritu, then the worship that He desires must be spiritual. Hindi tunog. Hindi yung nakikita natin sa panlabas. Ang hinahanap ng Diyos ng tunay na pagsamba sa Kanya ay hindi yung
naririnig po natin na panlabas or external. Ang hinahanap po niyo na pagsamba ay yung worshipers who worship in spirit and in truth. So kahit walang tunog, pero ito ang sumisigaw sa Diyos, tinatanggap niya yun. Because God is a spirit. Kahit hindi ka magsalita, alam ng Diyos yun. Kaya nga sabi ng Biblia, nababasa niya ang ating espiritu because God is a spirit. Nothing can limit Him. That's why He's omniscient. Hindi kagaya po natin in the physical flesh, we are limited to the location that we're in. Pero ang espiritu is not limited to any location. He can be in one area and at the next at the same time simultaneously. Because God is a spirit. So ngayon pag-akyat po natin sa langit, ano kaya ang magiging itsura ng Diyos? Kasi He's a spirit. Sa Biblia, may binabanggit ng puti po ang kanyang buhok at nakaupo sa trono, but that is not to be interpreted as literal. Ang pinapahiwatig po na siya po ay nakaupo sa trono is, ang Diyos bilang espiritu, makapangyarihan siya. Yun ang ibig sabihin nun. At nung binabanggit po yung description na ang Diyos po ay may buhok na puti, ang nilalarawan po noon is that He is full of wisdom and He is holy and pure. Pero yan talaga ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Now, right before we come to a close, Pastor, nung umakyat si Kristo sa langit, ano po ang kanyang itsura? May pagkakaiba si Jesus doon sa dalawang persona ng Banal na Trinidad. And that is, si Kristo nung una ay espiritu. Pero nung siya'y nakatawan tao, nanatili ang kanyang humanity, pero glorified. Kaya sa ating pag-akyat sa langit, hindi na si Kristo bilang espiritu ang makikita mo, kundi it's Jesus Christ, the God-man. Makikita ho natin siya na may glorified na katawan. At bakit po mananatili ang kanyang pagkakatawan tao? Para ito po ay magbigay ng magandang paalala sa buong kalangitan that the reason why nasa langit ho tayo is because of what He has done at the cross for our sins. So yung Diyos na ating pinaglilingkuran, God is a spirit. At mag-iingat ho tayo mga kapatid na gawin yung mga bagay po nito na literal dahil may binabanggit din po sa aklat ng Salmo, ang Diyos ay may pakpak. Alangan naman na tanggapin natin ang Diyos ay may pakpak. It's another way of saying mga kapatid that you cannot limit Him to anything. God is a spirit. Yan ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya sabi po sa patotoo, walang katawan, hindi siya nakikita, at wala siyang parte na anumang klaseng bagay sa kanyang nature as God and Spirit. So, that being said, there's a reason why the Bible says that Jesus Christ is the image of the invisible God. Nagkatawan tao si Kristo to die on the cross because by nature, God as a Spirit cannot die. Kailangan po siya magkatawan tao. So, does anyone have any questions bago po tayo magtapos this afternoon? Any questions po this afternoon? Kuya, may question po? O, naghahawi lang na po. Anyone else have question? Brother June? In my image and likeness. Yung image and likeness na binabanggit po doon, Brother June, is a reference unang-una sa dominion ng Diyos. As God has dominion over all, man ay binigyan po ng dominion over the earth. But we lost that. In likeness, kung ang Diyos po ay banal, ganun din po ang tao. We also lost that. So yun po yung dominion and likeness na binabanggit. Pero bukod pa ho doon, God has the power to create. Ibinigay po niya sa tao yung gift of procreation para mag-multiply. So as far as what we see in Genesis, yun po yung ibig sabihin
ng image and likeness. Dominion, procreation, and righteousness. Okay? Brother Joel? May sinasabi doon sa lumang tipan regarding doon sa kay Moses nung papakita yung likod niya, hindi yung harap. Yung ba'y... Anthropomorphic. Ano lang yun? Figure of speech. Kasi how can you explain a spirit without a body having a back? So anthropomorphic language ho siya. Hindi siya literal. Yeah. Paano describe? Paano nakita ni Moses yung likod ng Panginoon ng Espiritu? Yeah. So that's a mystery kasi actually Brother Joel, naalala ko na ho, that Hebrew word na ginamit for back, pinagdedebatean po ng mga Hebrew scholars if that refers to actual back or yung side. Yeah. So it's a very ambiguous and vague term. Pinagdedebatean po nila if it literally means back or yung side po dito. But nonetheless, when we look at yung paano po gamitin yung term na anthropomorphic in the Bible, it is to give the reader an idea kung ano po yung nakita, narinig po nila. So, kasi lalabas ang pananaw ng tao ang may back pala ang Panginoon. No. Kagaya po nito, wala naman po siya talaga kamay kasi He's a spirit. Pero what does the meaning of hand signify sa literature na ganitong klase? It's to reaching out. So ngayon, maaari yung ibig sabihin po ng back is, I will not show you my full glory. Maaari po yun ang kahulugan po nun. Yeah. Kasi I think that's already identified dun sa chapter na yon. No man shall see my glory and live, or my face and live. Right? So kung literal na may back siya, literal na may face din siya. But no, because of anthropomorphic language, hindi po siya dapat kunin as literal. Okay? Anyone else have any other questions this evening? Sister Jen? Tatanungin ko lang po sa kung maaari po ba parang makikita po ba natin yung butas din? Kasi ba makikita natin siya doon sa langit na glorified na siya po. So may mga butas din siya. Ganun. Yung nabasa ho natin, Sister Jen, sa Luke 24, sabi ho dito in English, look at my hands and my feet. So they seen Him as a resurrected Christ. Pero in John chapter 20, sinabi po na ating Panginoon kay Thomas, ilagay mo yung daliri mo dito. So that was a risen, glorified Christ. So dala-dala po niya yon, yung mga sugat na yon, even to glory, as a way of showing that the reason why nasa langit po tayo is because of His sacrificial work. So yun po ang hindi mawawala sa Kanya. Yeah. Okay? Anyone else, Brother Joel? Pagdating ba sa langit, Pastor, makikita natin yung anyo ng Ama? I believe so po, yeah. The only reason why hindi ho siya bumababa is because in order to see a perfect God, kailangan perfecto din tayo. Kasi mamamatay ho tayo sa Kanya presensya. So, ang pangako lang po ng Biblia sa atin, sa unang Juan 3, Revelation 21, 22, malinaw sinasabi, God will be with His people, and He shall see them face to face. So, face to face, hindi literal na kundi union ang ibig sabihin po nun. Okay? Anyone else may katanungan po nitong afternoon about our lesson? Okay? Well, kung naging klaro po ang mga bagay ho ito, purihin po ang Panginoon.